Sa panahon po natin ngayon, marami na tayong nababalitaan lately na ilan sa mga OLA ay nare-raid at nare-revoke na ng SEC. Pero sa mga nababasa ko, ang lagi nilang katanungan na sasagutin ko syempre sa video natin ay paano sila nakakabalik uli o nakakapag-operate kahit na sila ay na-raid o na-revoke na ng SEC. Kapag po ang isang online lending app ay na-revoke na ng Securities and Exchange Commission, nangangahulugan po ito na ang kanilang lisensya o permit upang magsagawa ng operasyon ay tinanggal na. Gayunpaman, may mga paraan pa rin kung paano maaaring magpatuloy ang kanilang operasyon kahit na na-revoke na ang kanilang mga license. Narito po, bibigyan ko po kayo ng mga ilang posibleng scenarios kung paano. Una, tina-transfer nila yung operations. Maaaring i-transfer ng OLA ang kanilang operation sa ilalim ng bagong kumpanya o entity na mayroong wastong lisensya na mula sa SEC, ngunit syempre, illegal pa rin yung pamamaraan ng paniningil. Ang bagong entity na yan ay dapat sumusunod sa regulations ng kinakailangan o itinakda ng SEC, ngunit syempre bilang sa mga OLA sila, mas marami pa ang kanilang nilalabag kesa sa nasusunod na batas. Pangalawa, pag-aayos ng legal na issue. Ang OLA ay maaaring magsagawa ng mga hakbang upang ayusin nila yung mga issues na nagresulta sa pagkaka-revoke ng kanilang license. Kung maayos nila ang mga yan at makakakuha sila muli ng license, maaari na sila ulit magpatuloy sa operation. Pangatlo, pagsasara ng operations. Kung hindi na may babalik ang lisensya ng OLA, maaaring kailanganin nila na itigil na ang operasyon. At sa ganitong kaso, ang dapat nilang inaayos ay yung mga natitirang responsibilidad tulad ng pagbabayad ng utang o pagsesettle ng mga outstanding issues ng kanilang mga clients. Pang-apat, paghahanap ng alternative platforms. Kung ang OLA ay na-revoke na ng SEC, maaari sila lumipat sa ibang platforms o channels na hindi saklaw na ng SEC. Pero syempre, dapat pa rin nilang tiyakin na legal ang kanilang operasyon sa ilalim ng iba pang regulatory bodies o batas. Panglima, pagsunod sa regulations. Kung ang OLA ay magpapatuloy sa operations sa ibang bansa o sa ibang jurisdictions, kailangan nilang tiyakin na sumusunod sila sa mga regulations at batas ng bagong lugar ng operation. Panghuli po, transparency at pag-uulat. Upang maiwasan ang mga problema sa hinaharap, mahalaga para sa OLA na maging transparent sa kanilang operations at magbigay sila ng mga tamang impormasyon sa kanilang mga customers, regulators at iba pang stakeholders. Siyempre, kabaligtaran yung nangyayari kasi sila pa mismo yung nagdudulot ng kahirapan at stress sa ibang tao, di ba? So ayan, ang mga operasyon ng mga OLA sa iba't ibang pangalan ay nangangailangan ng maingat na pagsusuri ng legal at regulatory aspects upang matiyak na hindi na sila bumabalik sa dating problema na nagdudulot sa pagkaka-revoke ng kanilang lisensya. Tandaan po ninyo, maaaring lahat ng OLA ay nakarehistro sa SEC, ngunit ang isang kumpanya ng OLA ay may iba't ibang pangalan upang mas marami silang ma-scam o maengganyo ng mga tao. Huwag po kayong padadala sa ganitong pamamaraan nila bagkus ay mas maging wais tayo sa mga desisyon natin bago natin sila tangkilikin. Dito po sa PhilFlag, layunin po naming bigyan kayo ng tamang impormasyon at suporta upang malabanan ang mga mapanlinlang na gawain ng ilang OLA. Kung kayo po ay nangangailangan ng karagdagang tulong o nais nyo lang pong maging parte ng aming advocacy, huwag po kayo mag-atubiling makipag-ugnayan sa aming official Facebook page o bisitahin po ang aming website. Sana ay may panibagong kalaman akong na-share sa inyong lahat. Huwag niyo din pong kalilimutan na mag-like, follow at subscribe po kayo sa aming mga official social media accounts. Hanggang sa susunod po na video, ako po si Miss A mula sa PhilFlag.